Eto naman, DIY how to obtain your exit clearance if you are direct hire from the Philippines to UK. Magandang araw po, ulit si Vince. Naghahanap ako ng trabaho para sa mga Pilipino dito sa UK at kung may chance sa iba pang parts ng Europe. And today, itatakal natin yung kailangan nyo pang pagdaanan after you have been granted a visa ng direct hire dito sa UK. Normally, ito ay dalawang main certificate, ang inyong PDOS certificate and OEC. PDOS or Pre-Departure Orientation Seminar Certificate at ang inyong Overseas Employment or OEC. So again, once you have that visa, normally ang validity nito is 3 months. Ito yung vignette or sticker sa inyong passport. Then dito ninyo i-collect yung inyong mga BRPs. Una, yung inyong employer ay kailangan mag-submit ng mga documents, set of documents sa MWO or Migrant Workers Office dito sa London. Dati yung Polo London, MWO na ngayon, na located dito sa Philippine Embassy London. May mga set of documents na kailangan nilang i-submit sa MWO or Philippine Embassy Polo London. Ito ay binubuo ng may dalawang documents na kailangang legalized or notarized dito sa UK. Ito ay ang kanilang certificate of incorporation if they are a limited company, and also your signed employment contract with an addendum. Yung addendum is kung saan naglalaman ng mga information na minsan hindi kasama sa standard employment contract dito sa UK. So ito yung addendum is makikita din nila sa MWO, sa Polo London website, may mga link doon kung saan nila makikita yung documents na yon. And also, along with those documents ay itong passport ng inyong employer or representative ng company. Also, yung visa na na-approve sa inyo at saka yung passport ninyo. Merong tinatawag na request for exemption from direct hire ban or Annex D, and certificate of sponsorship na ginamit ninyo sa pag-apply na inyong visa. Pag ito ay na-process na, it can be processed directly by your employer, or kung meron kayong representative or kamag-anak sa UK, pwede naman silang i-authorize ng employer para kayo yung mag-follow up doon sa Polo London or MWO sa Philippine Embassy London. Once you obtain the verified documents, ito po ay kailangang ipadala sa worker sa Pilipinas sa inyo para i-process ninyo ang inyong exit clearance sa DMW or dating POEA or ngayon is Department of Migrant Workers. Ang lahat ng ito is magsisimula online. You have to create your account sa kanilang portal. So doon sa portal na yun, i-upload ninyo yung lahat na na-receive ninyong documents. May mga ilang karagdagang documents na required, which is you are guided online anyway. So, once yung compliance is nagbigay na sa inyo na pwede na kayong mag-book either online or walk-in ng inyong pre-departure orientation seminar or PDOS, susundin nyo lang yung instruction doon. May instruction doon, kung may kulang pa, i-update lang. And it's all in the portal. Pwede ninyong asikasuhin ng inyong DMW processing sa main office sa Manila. Alam naman ninyo yung POEA building na DMW building na ngayon. O kaya ay sa mga satellite offices o regional offices kung saan kayo malapit. Once you're done with phase 1, dalawang phases kasi yan, phase 1 and phase 2, once natapos nyo na yon, i-re-upload o i-upload ulit ninyo yung mga documents sa portal para kumpletuhin naman yung phase 2, which is yung pag-obtain ninyo ng OEC o Overseas Employment Certificate. So after PDOS, mabilis na lang. Once nakatapos na kayo sa PDOS, yung phase 2, mabilis na lang yon. Kahit within the week, pwede yun na magawa kung masipag lang kayo. So yon, just to give you a recap, once you're granted a visa as direct hire, may aasikasuhin kayo na document, Apollo or MWO verified documents sa Philippine Embassy London kung dito kayo magtatrabaho sa UK. Tapos ipapadala sa inyo ang mga documents na ito sa Pilipinas para asikasuhin ng phase 1 and phase 2 of your exit clearance documents from the Philippines bago kayo makatawid o maka-exit sa Philippines at makapagtrabaho dito sa UK. So yon, ganun lang kasimple. So that's all for now. Actually, hindi siya ganun kasimple dahil medyo mahaba-haba at maraming mga dokumentong kailangang i-process mula sa Pilipinas just to obtain these exit clearance documents. Pero kaya nyo yan. Maraming salamat.